Tinanggap ng MMDA ang 200,000 pisong donasyon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil sa paghuli sa kanyang convoy. Pero hindi raw sa enforcers mapupunta dahil sa no-gift policy. Pero ayon sa Civil Service Commission, bawal pa rin ito. Nakatutok sina Oscar Oida at Mark Salazar. Sa mismong flag raising ceremony ng MMDA, inabot ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang tinawag niyang pabuya para sa mga humuli sa kanilang convoy nang minsan silang dumaan sa busway kahit hindi pwede. Imbis na pangakong 100,000 pesos ay 200,000 ang binigay. Pamanin sa nangyari. Gusto kong ipakita na nobody sa Babdalo at nagpunta ko rin yung humihingi ng patawad at asahan nyo, hindi nyo na ako mahuhuli ngayon. Tinanggap ito ng MMDA pero paglilinaw ni Chairman Artes, di ito mapupunta sa mga nanghuling tauhan dahil may batas daw na nagbabawal sa kanilang mga tauhan at empleyado na tumanggap ng mga pera o regalo maliban na lang sa mga tinatawag na modest gift. Iyan po ay riresibuhan, donasyon po yan sa agency. Wala pong strings attached yan. Hindi po niyan ibig sabihin ay magbibigay tayo ng special favor kay Governor. Ipapakita rin po nito na ini-enforce po natin yung batas trapiko regardless kung sino po yung ating nahuhuli. In fact, babayaran niya po today yung penalty ng mga drivers para po ipakita na tumutupad siya doon sa regulasyon natin. Pero ayon kay Civil Service Commissioner Eileen Lizada, bawal pa rin ito. While maganda siguro yung intention niya, baka hindi ho lang alam ni ng official po na meron ho tayong batas na ganito. Because try to imagine, Ma'am Nina, kung marami hong magva-violate, ay magbibigay ho sila ng pera kasi nagpapasalamat dahil hinuli sila at anong gagawin ay i-deposit sa GF. So try to imagine there will now be another source of money coming in na dapat hong hindi. Kasi po, sila po ay bayad na, yung mga enforcers, bayad na po sila ng taong bayan. Bayad na po kami ang aming sweldo ng taong bayan. And you do not have to reward us for doing our work. Ang LTO naman, sisilipin pa ng malaliman ang traffic violation ng mga natikitang malalaking tao tulad ni Singson. Nabigyan ho ng ticket yung driver po noon, so kung hindi niya questionin yung kanyang huli, then fine na lang po yan, dire-diretso na po yan. No? Kung questionin po nila, magkakahiring po yan. Kabilang sa sisilipin ang mismong sasakyan. I don't know if it's locally assembled or imported, no? Kung paano yan pumasok sa Pilipinas. Yun ang ibang usapan naman po yun. Dumaan din sa busway ang sasakyan ni Senador Chis Escudero na may plate number 7 na inihingi na nito ng paumanhin kahit hindi siya sakay noon. Nahuli rin sa busway ang isa pang sasakyang may plate number 8 pero hindi pa natutukoy kung kanino kaya tinututukan ng LTO. Yung 8 po nare-recall po namin under the new guidelines of the President. Yung 7 po sa mga senador, that will maintain. Pwede naman po yung mga senador po dyan. Pero i-inventaryo na po natin lahat-lahat. Pinaghahanap din ng LTO ang driver ng SUV na nag-name drop ng general nang hulihin siya sa busway. At kalaunay, nagpakilala ring opisyal siya ng militar. Yun po ang ating background check, sino yung taong yun, anong sasakyan, para ma-issue po ng show cause yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar. Oscar Oida nakatutok. 24 oras. Tinanong namin ang MMDA kaugnay ng pahayag ng Civil Service Commission pero muli lang nilang sinabi na hindi pabuya kundi donasyon ang halagang binigay ni Singson na niresibuhan daw at mapupunta sa General Fund ng MMDA.